welcome to our channel, Heart Online, where you can speak your heart. This is your host, Pastora Eva Misna, live here at Jesus the Living Gospel KSA Church. So what are we going to talk this afternoon is about long-distance parenting, how to stay connected when your child lives far away. We have our guest for today. The first segment is what the kids is doing right now in the new normal in terms of education. So we will have some interviews with few kids in our neighbors. And after that, we will hear some ideas from one of our OFW in Saudi Arabia on what she can tell about her struggle on parenting in long-distance relationship with the kids. Then after that, I will give you some points on how to deal with a long-distance parenting. So let's go and check this out. Hello kids! Welcome to our channel, Heart Online. At mas maganda siguro kung kumustahin nyo muna yung mga televiewers natin na nanonood sa atin ngayon, ano? All over the world. Ayan. Okay, so ayan. Good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. And thank you po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong Heart Online. Ayan. It's a privilege for us. So, thank you po. Okay, sige, next naman, nababate. So, hello po sa inyong lahat. Ay, good afternoon din. Okay na yun? Kabado? Sige, next! Kamusta sa lahat? Kamusta kayo dyan? Yeah! Hello! Okay, so, interviewin ko lang kayo, no, kung paano ba ang bagong educational system na meron tayo ngayon. Actually, this is a worldwide system na kasi nangyari yung COVID pandemic. So, lahat ng tao lahat ng countries sa buong mundo ay nag-online classes na. So, kumusta ba ang inyong mga pag-aaral, ang inyong mga studies? At saang area ng pag-aaral nyo na kayo hirap ngayon? O paanong paraan kayo nagiging mas masigasig sa inyong mga pag-aaral? Okay, so sino gustong mauna? By the way pala, ang mga kasama ko this afternoon para po sa ating Heart Online broadcast ay si Jerby, si May, at saka si Jean Pauline. O sige, sino kaya ang uunahin natin na tanungin? Si Maymay. Si Maymay daw. Okay, si Jean May. Ikaw na lang. Kumusta ang iyong studies, Maymay? Ikaw na lang, te. Sige, ako na nga hawak ng mic. O, sige. Ikaw na lang. Ala, nagtuturuan na sila, oh. Sige po na. Sige, ako muna. O, sige, Jean Pauline. Yun, syempre, okay pa naman. And then, syempre, mahirap naman talaga ngayon ang system ng new online na schooling. Maraming part na nahihirapan kami, but still, dahil gusto namin na makapagtapos kami and kaya ayun, mas nagiging masigasig kami sa paraan na of course yung mga modules namin and then sa pagsunod sa lahat ng rules and regulations sa online class. Okay, thank you very much na Pauline. O sige, si Jerby naman tanungin natin. Kumusta ang pag-aaral mo ngayon, Jerby? Saang area ka ng iyong studies na hihirapan ngayon? At paano mo ito kino-cope up? Okay lang naman kasi may natututunan naman kami kahit papaano, kahit nasa module lang at may natutunan pa rin kami. Tsaka, ayun na. So, paano nyo ba napagtatagumpayan nyo ngayong bagong sistema ng education, Mimi? Nagpupursige ako para matutunan talaga yung lahat ng kasi minsan may mahirap then madali. Ayun. Kaya matutong magpursige. Ayun. So, saang area kaya kayo ng education nyo ngayon, ang system ng education natin na nahihirapan? Halimbawa, bigyan ko lang kayo ng idea. Nahihirapan ba kayo sa
communicate sa inyong teacher kasi online lang yan, di ba, no? So, pagka nakipagkwentuhan ka kay teacher during your classes, may tendency na antukin ka. Tama ba ako? So, saan area kayo ng inyong pag-aaral ngayon nahihirapan? Okay. Sino ako? Nahihirapan ako kasi tama po yung minsan naantok kasi naranasan ko na po yun. Pero minsan, kailangan mo rin mag-antokin para maintindihan mo yung mom mo na yung pinakwento nila sa'yo. Tapos, kailangan mo talaga yun din. Ayun. Okay. So, si Jerby naman, ano ang masasabi nyo sa tinatawag nating new normal ng education ngayon? Maganda ba siya o hindi siya maganda? Hindi maganda. Kasi, maraming walang panggastos, gano'n. Maraming nahihirapan sa internet, sa mga gadgets, gano'n. Di sila makakunya kasi di nila medyo maintindihan. Okay, so yung mga classmate mo ngayon, nahihirapan silang makipag-interact ngayon sa internet, ano? Lalo pagka bumabagyo, ang hina-hina ng internet dito sa Pilipinas, tama, no, Jerby, no? Pero, sa tingin mo lang, ilang porsyento kaya ng mga kabataan ngayon ang hirap sa pag-aaral natin ngayon? Siguro, mga 50-50 lang. Kasi iba, may kaya naman, kaya nilang kahit sa Facebook lang, nakapag-chat, gano'n. Kasi iba, wala silang, mahirap sila. Wala silang gadgets. Thank you so much, no, Jerby pala. Okay, ngayon naman ay tanungin natin si Pauline. Alin ang mas mahirap ngayon? Yung dating educational system o yung new normal educational system? Ayan, so parehas naman silang mahirap, pero mas mahirap tong new normal education kasi hindi tayo sanay na ganito online class and hindi tayo nag-face to face. Siyempre kasi mas maganda kapag mas marami kang natututunan siguro. Dahil face to face nga, mas naiintindihan mo yung teacher mo dahil nga sa mga connections natin, minsan matagal, bumabagal, so nagkakawala-wala yung mga signals. So hindi mo maintindihan pag nasa online na school ay nasa online class ka. Dahil nga sa sa bansa natin, mahirap talaga ang makakonek ng signals. Ayun. So, anong subject ang pinakahirap kayo i-apply dito sa online? Yan, pag-usapan natin yung subject, ano? Ako kasi, hirap talaga ako kahit walang online sa math eh. Sige, tanungin natin ang mga kabataan natin. Aling subject ang pinakamahirap nilang pag-aralan ngayon sa online system natin? O, sige. Jerby. Math din. Math din! Naku, kasi bakit? kailangan ka ng solution na gano'n. Ang daming pa bang dadaanan na para lang makuha yung sagot. O sige, si Maymay. Anong subject sa iyo, Maymay? Math din po. Maymay pala. Math din po. Math din? Bakit math? Kasi mahirap siya ng mahirap din. Madali yung iba na subject kaysa sa math. Kasi tulad ng sinabi ni Jerby na meron pang solution, then kailangan paghirapan. Kaya ang hirap po niya. Yan. O, si Jean Pauline. Ipaglaban natin ang math. Ayan, sa math din po. Math din and also sa MAPE din. Nahihirapan din kami kasi, syempre, online class nga lang. So, yung mga activities hindi nakikita. And then, ayun, sa math nga, dahil ang dami mo pang kailangan na imbes yung susulat mo na lang yung sagot, kailangan mo pang i-show yung mga solutions na gagawin mo, and then kailangan talagang mas nagpo-focus ka sa subject mo yun. Okay. Sobrang. Salamat sa inyo. May kasunod pa kasing tanong yan. Sino naman ngayon ang gumagawa ng inyong mga project, mga activities sa inyong module? Si nanay o si tatay? Ako po, wala. Wala. Wala sa Akala ko si nanay na bibigyan ng ng ribbon pagdating ng graduation. Okay, sa iyo, Maymay. Wala din po. Wala din. Ikaw lang din. Sikap, no? Sariling sikap. O, si Pauline. Ayun na. So, nakakatulong din po siya sa akin yung Google. Ayan. Google? Si Google, hindi si nanay at si tatay, si Google. Minsan din nakakatulong, syempre pag may mga hindi
hindi ako alam, syempre napagdaanan na yun ng mga parents ko, yung mga lessons na yun. So, nagtatanong din ako pag hindi ko naintindihan. But, minsan ako lang din sa sarili ko nagsasagot. Kasi minsan naman, yung iba na pag-aralan na, so parang natatandaan ko lang yung mga bagay na natutunan ko. Tapos yun din yung mga nasasagot. Okay. So, ang ganda ng mga sagot nila, no? Very honest naman itong mga batang ito na hindi sila natutulungan ng magulang. At kusa nila ang pag-aaral nila. Much better naman yan kaysa naglalaro ba talaga ng games during ng... Ako, may nakikita ako ngayon, mga kabataan natin, imbis nakikinig kay teacher, may iba pa siyang cellphone na hawak at naglalaro ng ML. Ganon din ba kayo? Hindi. Okay, hindi daw. Pero ano ang mas maraming time nyo ngayon? Ang studies online o ang paggagawa sa internet? Pag-games sa internet. Kasi ngayon prone ang kabataan sa paglalaro ng mga internet games. Tama ako, no? Kasi dahil may sarili-sarili na silang mga cellphones o kaya mga tablet na hawak. So, ang tendency niya ng mga kabataan ngayon, mas mawiwiling maglaro talaga ng mga computer games. Sa inyong palagay, mas maganda ba na talagang ang education system natin ngayon is naka-online? At dapat ba nabigyan talaga ng gadget ang bata? At paano natin gagawin na hindi malulong sa computer games ang mga kabataan? Sige, Pauline muna. Ayun, ano nga ulit ito? Nakalimutan ka. So, ang tanong ko ay, sa inyong palagay, no? Mas maganda ba na bigyan ng sariling gadgets ang mga kabataan ngayon dahil mas prone sila para maging computer games addict? So, ano ang sa tingin ninyo? Siguro mas magandang magbigay ng mga gadgets. Doon talaga sa determinadong matuto. Kasi dun sa iba na, okay, bibigyan sila ng gadgets, then gagamitin lang nila sa pag-online games, sa pag-streaming. So, parang nonsense din yung pagbibigay ng gadgets sa kanila kasi hindi naman nila ginagamit para sa pag-aaral. So, parang mas mabuti kapag yung mga gadgets na yun, magagamit talaga sa tamang way. Okay, so si Jeremy naman. Ganun lang din. Wag bigyan yung mga hindi nila prioritize yung pag-aaral. Puro sila games, ganon. Tsaka puro streaming, ganon lang din, puro lang din. Pero mas maganda kasi mas maganda bigyan yung mga gustong matuto talaga. Okay, si Maymay kaya, sa tingin mo Maymay, mas maganda ba na may gadgets na sarili ang mga bata o wala? Mas magandang meron. Yung tulad ng sinabi nila na yung mga gustong mag-punsige, gustong makapagtapos. Then, yung ayaw nila makapagtapos na puro games lang sila. Pero, Kaya mo yan! Sige, kaya mo yan, Maymay! Pwede namang bigyan sila ng gadget, pero kailangan nilang gabay sa magulang. Yun! Tama! Dapat may gabay ng magulang. Kasi dapat kontrolado pa rin ng magulang ang mga gadget. So, kung hindi ko kontrolin yan ng mga magulang, malamang-lamang ang mga bata matutulog na yan ng 3 o'clock. Tapos ang gising, anong oras ang mga gising nyo? 8 po, kasi 9 something nagbibigay na ng mga link para sa Google Meet. Okay. So, kung tatanghaliin magising ang bata, ano pang matututunan niya? Tama ba, no? At lalo na, online tayo ngayon. Medyo parang boring ang dating ng education ngayon. Unless na lang yung teacher, very creative siya magturo. So, mag-i-enjoy ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Pero kung hindi naman creative yung teacher sa pagtuturo o pagbibigay ng mga lesson, maaaring maboring ang mga bata. So, kailangan lang siguro kontrolin ng mga magulang, no? So, ito po yung ating mga
iniwan ng mga mensahe ng mga kabataan natin ngayon patungkol sa ating new normal educational system. And now, sa last na ating katanungan, bigyan nyo ako o bigyan nyo naman ng mga encouragement or mga advices yung ating mga televiewers kung paano ang mga kabataan ay mag-i-enjoy sa ating bagong new normal educational system at kung paano nila kokontrolin. Okay, so yun ang unang tanong ko muna. Paano ninyo bibigyan ng advices yung mga kabataan natin para ma-enjoy nila yung bagong sistema ng education natin? At yung pangalawang question ko ay paano nyo bibigyan sila ng payo para makontrol nila ang paggamit ng gadget? Ayan. Mimi. Si Maymay daw muna. Nagtuturuan sila lagi, ano? Sige, Maymay. Kailangan talagang para hindi sila maboring, yung magulang nila magiging magtuturo sa kanila, para pag nawala ng gana yung teacher, yung nanay nila yung magtuturo, gano'n. Tapos, Yan mga magulang narinig niyo po yung sabi ni Maymay, kailangan daw po nakatutok din po kayo sa mga pag-aaral ng inyong mga anak. Kasi talagang nakaka-boring kapag nag-iisa lang siya nag-aaral. So, mas maganda, nandun din siguro ang magulang para magbigay encouragement. Tama ba, Maymay? So, ano yung sagot mo naman dun sa pangalawang tanong ko? Paano ko kontrolin ng mga kabataan ang gadgets? Sige. Magano sila, parang habang nag-online or habang wala pa silang online class, magsulat-sulat, mag-drawing, hindi sila maglaro ng maglaro. Yun, very good. Nice answer, Maymay. Palakpakan naman natin si Maymay. Okay, Ate Jerby. Para sa akin, gawin nilang hobby yung pag kunyari mag-online class na, start na ng online class. Tapos, dapat lagi sila, mga active, gano'n, para may matutunan naman sila kahit konti lang. O kaya magtanong na lang sila sa mga kakilala nila na hindi nila naintindihan, para maintindihan din nila. Okay, very good. Next, yung pangalawang tanong, paano ko kontrolin ng ating mga kabataan ang kanilang mga gadgets? Gamitin lang naman nila sa pag-aaral, para matuto din, ganun lang. Basta, wag lang nila gamitin sa, hindi mabuti. Tsaka, sa mabuti lang nila gamitin. Okay, very good. Palakpakan naman natin si Jeremy. Okay, next, si Jean Pauline. So, ayun, una, syempre, kailangan natutuwa ka or nagiging masaya ka sa ginagawa mo. Kasi di ba ang pangit naman kapag hindi ka sanay or hindi ka masaya sa bagay na to kasi parang hindi mo siya sasanayin yung sarili mo dahil hindi mo naman siya gusto. So, kailangan nagiging masaya tayo sa ginagawa natin. And also, i-pursue natin dahil para naman dito sa future natin. And, ayun, para sa mga kabataan na nanonood ngayon, wag niyong hahayaan na mawiwili kayo sa mga online games. And, sa number 2 na question, know your limits. Or mag-set kayo ng time para lang sa, etong time na to is para lang sa pag-aaral. And then, etong time na to is para lang sa mga gusto nyo pang gawin. So, gaya nga lang sabi nila, habang hindi pa nagsistart yung mga ginagawa nyo yung online class module, libangin nyo yung sarili nyo sa pagbabasa, pagbabalik-aral, sa lahat ng mga modules na meron tayo. And of course, maging masaya, maging masaya tayo sa lahat ng gagawin natin. Para naman, kasi hindi naman to para sa kung sino man, para din naman to sa ating lahat ang natututunan natin.
Okay, very good. Palakpakan natin ang mga kabataan natin. So, pwede rin siguro na ang gawin ng mga kabataan para ma-enjoy nila yung online studies or online lesson ay magkaroon sila ng group studies. Kagaya ninyo, no? Pumupunta kayo dito sa church para dito kayo mag-aral ng inyong mga lessons. So, pwede naman yon, mag-group studies kayo. Huwag yung individual lang kayo na nag-aaral. Or, tama yung sinabi ni Jerby kanina, ay ni Maymay, i-join nyo yung mga parents, no? Para yung parents din natututo. Lalo na yung mga parents natin hindi nakapagtapos ng pag-aaral nila. At least itong mga kabataan na natin na nandito ngayon ay mga high school na itong mga ito. So, anong grade yun mga ba? 9 po kami dalawa. So, kung itutumbas natin yun sa dating sistema, yung wala pang K-12, anong year yon sa high school? 9 pa rin. 9 pa rin. Kasi kay 10 lang. Hanggang 10 lang po talaga. Kasi after 10, magka-college ka na. Pero dahil nga po sa K-12, may senior high pa, which is yung grade 11 and 12. Okay. So, yun po, no? So, malinaw po yan, ano, sa ating mga televiewers ngayong hapong ito. And thank you very much, Jerby, Maymay, and Pauline for your time para maka-join sa ating Heart Online, ang segment po ng mga kabataan for our segment for today. Para po ito sa mga magulang at sa mga kabataan. Okay? God bless us all. See you next week. Bye! Hello, good evening to all our televiewers and welcome to our channel Heart Online, where you can speak your heart. This is your host, Pastora Eva Mr. Live here at Jesus the Living Gospel KSA Church. So for today, we have a special guest from Taif, Saudi Arabia. I am going to interview her via phone patch because it is her request not to see in public. So let us hear from Miss Melanie Rafael. Hi, Sis Rafael. Kumusta ka na? At kumusta yung work mo dyan sa Saudi? At saan ka nga ba sa Saudi? Okay lang naman po. Okay lang naman po yung work ko dito. Dito po ako sa Taif, KSA. So, kumusta naman yung family mo sa Pilipinas? Okay lang ba silang doon? Lalo ngayon, bagyong Rolly, ano? So, kumusta sila? Man po ang pamilya ko sa Pilipinas, pero may problema po ako ngayon sa dalawa kong anak. Sa ngayon, sis, sino ang nag-aalaga sa mga bata na ngayong malayo ka sa kanila? At sabi mo nga, may problema. So, ano man yan, let's pray na maging maayos din yan. Pero hindi ko nasasabihin kasi nasabi mo na yan sa akin in private at very confidential yun. Ano? So, sino nag-aalaga sa mga bata ngayon, sis? Ang nag-aalaga po ng aking mga anak ay ang kanyang tatay. Ilang taon na nga pala yung mga anak mo, sis? So, ilan ba sila ng mga anak mo pala? Edad po ng aking mga anak ay 16, 14, 11, and 3. Apat po sila, puro mga babae. So, kumusta naman kayo ng mga bata? May mga panahon ka pa ba sa kanila? So, paano mong pinapakita sa mga bata na nag-care ka pa sa kanila? Ruga sa mga anak ko. Dahil dito po ako sa malayo. Ayun, tinatawagan ko na lang po sila sa cellphone. At sinasabing kumusta, kung may problema ba, okay lang ba kayo, kung ano ang sitwasyon nila, at kung ano yung kailangan nila, yun na lang po. Kung anong kailangan, hinibigay ko. At mahirap dahil nasa malayo ako. Hindi sila maaruga at hindi maalagaan ng pagkain, paliguan. Oo, yan ang mahirap sa lahat, ano? Mayakap at higit sa lahat, hindi makasama. Mahirap po. Kaya yun na lang. Sa paraang
pagtawag na lang sa cellphone. Laging sinasabing mahal na mahal ko sila. Ano yung pinakamahirap na kinaharap mo ngayon dahil sa malayo kayo sa isa't isa ng mga bata? So, paano ka nakikipag-usap? Paano mo nagagawa ng paraan ang lahat? Pinakamahirap po para sa akin na hindi ko na nagagawa ngayon ay ang maalagaan sila at makasama sila, makita ang sitwasyon nila. At yun nga po, hindi sila makasama, yun ang pinakamahirap. Malungkot dahil napalayo ako sa kanila. Sa iyong palagay, alin ang mas mabuti? Yung nandoon ka, nag-i-stay lang sa Pilipinas kasama yung pamilya mo, o yung nandito ka ngayon sa Saudi at wala ang pamilya mo? Para po sa akin, mas gustuhin ko po talaga na mapalapit sa kanila. Pero, kaya lang po, syempre, depende po sa sitwasyon ng aming buhay. Siyempre, alam naman po natin na medyo may kahirapan po. Kaya, depende po sa sitwasyon. So, ano na ang Mas gusto mo? gustuhin ko po talaga na makasama sila. Oo. Kaya, yun nga po. Hirap, ano? Kung magkakasama kami na magugutom lang din naman po. Oo nga eh. Mas masakit para sa akin at di ko maibigay ang gusto nila. Yes, Sister Melanie, bago tayo magtapos ng segment na ito, no, about sa long distance parenting, bigyan mo naman ng konting payo yung ating mga OFW, kung ano ba yung pwedeng gawin ng mga OFW habang malayo sila sa mga anak, at ano pa yung pwede mong i-advise or ibigay na encouragement sa kanila. Ang may papayo ko lang po, lalong-lalo na po sa katulad kong mga OFW, naway maging malakas po Correct. at maging matatag ang pananampalataya sa Tama. Panginoon. Nandyan po talaga ang nararamdamang kalungkutan para sa Yes. pamilya, Oo. lalong-lalo na sa mga anak. Hindi po maiwasan. Oo. Minsan sukong-suko ka na. Lalo-lalo na kapag may problema, Oo nga. pamilya. Nalungkot, Pero ano? yun nga po, ang sabi nga po, lumapit ka sa Panginoon. Lahat ay kanyang sasagutin. Yes, yes, yes. At yun na po ang aking may papayo. Maging matatag sa pananampalataya at huwag makalimot. Yes, yes. Dahil ang Panginoon lang po ang Oo. nakakaalam ng lahat. Oo, oo, oo. Man po ang dinadalang problema, Oo. bigat ng kalooban, Oo. lapit po natin ng time sa Panginoon. At lahat ng yan ay bibigyan niya ng katugunan, Yes. kasagutan. Mahirap po para sa isang magulang ang mapalayo sa pamilya, sa mga anak. Pero alang-alang po sa ikabubuti ng pamilya. Yun nga po. Stress dahil tumawag ka sa akin. Kaya din kita, di pakita ko ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. At naway maging malapit po tayo sa Panginoon, sapagkat siya lang po ang ating sandigan at sandalan.
sa anumang problema, lahat po ilapit natin sa Kanya. And ang sabi, hindi tayo pababayaan ng ating mga Okay, salamat Sister Melanie. At pinaunlakan mo kami ngayong gabi para sa isang maikling interview na ito. At sa lahat po ng mga magulang, ito po yung aking topic for tonight. Pakinggan po natin. Okay, what can we say about long-distance parenting? How to stay connected with your child lives from far away. Okay, let's face it. Parenting is hard, right? We often struggle, wondering if we are helping the best we can for our kids, and so much pressure, knowing that you only get a short window of time in preparing them to become responsible, to become healthy, and emotionally balanced adults. Or they will become someday an adult. So for some parents, there is an extra challenge of being geographically distant from their children. Just like the OFWs who went from countries to countries just to earn money for their families. It's not the ideal situation, but it doesn't mean we don't influence our children's lives, right? Not because we are far from them, we cannot take good care of them, or we cannot extend communication regularly. In fact, with some effort and planning, it's possible to have a close relationship with your kids even you are far away, miles away. Okay, now what do we learn from our topic for today? Number one is that you can always have time with your kids. Remember this, you have time, a lot of time, from some other things, like you have time to chat with your friends, to chat with your boyfriends, but you forgot to chat with your kids, right? And that is not good for your relationship with your kids. Bakit ko nasabi yun? Because darating ang araw, they will long for your care, for your love, for your attention. So, make sure that you take advantage. Okay, this is the number one point that I'm going to discuss with you. Number one is take advantage of today's technology. Since we are now in a computer age, you can easily contact your kids, chat with them, talk to them. No, you just have to make some time, okay, or manage your time, especially after work. Make some effort that you're going to chat with your kids. So, kung hindi mo gagawin yan, darating ang araw, mananabang ang mga anak mo. Or they will think that you are not after with them, but you are after with their future, right? It's a very different thing na sabihin mong kaya ka nag-abroad, it is because of their future. Maraming mga kabataan ngayon ang napapariwara, sabihin na natin, no? That's the reality. Maraming mga kabataan ngayon ang napapariwara. It is because they don't know how to handle the distance or the miles away from the kids. Hindi nila alam kung paano i-handle ito. But we have this new technology right now. We have Twitter, no? Buti pa nga yung mga bata, alam nila yung mga Twitter na yan. They even have TikToks, di ba? Where we can see anong ginagawa nila sa mga TikToks nila. And they even have Facebooks. They even have messengers. So, madali na lang talaga para sa atin na mga magulang na makita kung or magkaroon tayo ng
intimate communication with our kids through technologies. Unlike before na susulat ka pa sa mga bata, buti nga ngayon wala na yan eh. Pero the fastest way before, no, nung mga panahon ng mga matatanda natin noon is Telegram. At sa Telegram, mahirap pang unawain kasi paputol-putol yung mga sentences. Or kasi kailangan mong putulin dahil kada words ay may 25 pesos na halaga yon. So, ngayon, napaka-easy na lang para ma-communicate natin ang mga bata. Why not use the latest technology, which is the computer, which is the internet? So, wala na dapat tayong magiging reason na, kasi malayo ako sa mga bata, kaya hindi ko sila maku-communicate. No, that's wrong. Okay? Parents, make sure, especially to all the OFW right now, no? Make sure, make a time para sa inyong mga anak. Gusto mo ba na pag-uwi mo ng Pilipinas ay hindi na kayo okay ng iyong mga anak? So, hindi naman siguro, no? Gusto mo pa rin na maging okay kayo ng anak mo. So, mas maganda na kapag uuwi ka, aakapin ka pa rin ng mga anak mo, iiyak pa din sila pag nakita ka kasi miss na miss ka nila. Why? Because you have a deep relationship which was established through our latest technology, no? Mahirap man sabihin ito na na-establish na lang yung relationship nyo mag-ina or diba, or mag-ama because of the latest technology. But you have to make sure you have a constant communication with your kids. Okay, another point is that you send a care package. What do we mean by care package, no? Even a simple package, just like chocolates or clothes or shoes, it doesn't matter yung halaga. Okay? Hindi na gaanong tinitignan ngayon yung halaga eh. Ang tinitignan ngayon ng mga bata ay, naalala ako ni nanay nung birthday ko. Naalala ko ni tatay nung graduation ko. Diba? Kaysa naman yung lumaki yung mga bata na maisip nila, hindi man lang ako naalala ni nanay nung graduate ako. Hindi man lang naalala ni tatay taon-taon na ako ay nagdadaos ng aking kaarawan. Mas marami tayong binibigay, no? Lalo na, ito prone ang mga OFW dito. Maraming mga OFW na kilala ko, hindi ko na babanggitin yung mga names nila, but they have boyfriends, no? In other countries. Mga Pakistan, mga Bangladesh, no? Ang hihilig nilang makipag chat sa mga taong ito. They have a lot of time for these people and they even give some gifts for them, which is napaka-awkward naman, no? Na ikaw, nagbibigay ka ng gifts sa ibang tao na hindi mo kilala. Nakilala mo lang online. Pero sa anak mo, hindi ka makapagbigay man lang ng kahit na ano. 'Di ba? So, dapat mas priority natin yung family kaysa sa ibang tao na hindi natin kilala. Ang mga bata, lalaki yan kasama tayo. At magkakapamilya sila pa rin ay tutungo sa atin. 'Di ba? Pero yung mga taong yon, pagkatapos na tayo'y makuha nila, wala na kaagad. Diba? Okay, now, let's go to the number 3 pointers. A word of warning, don't expect your child to respond regularly. Why? May sarili kasi silang mundo. May studies sila. Meron silang mga circle of friends. Bukod doon ay may mga activities din sila, no, within the circle of new technology or the computer or the internet or what you call this one, okay? Pero yung mga bata, if hindi sila mag-respond, huwag tayong magtatampo. Hindi porke hindi sila nag-respond, hindi ka na nila mahal or they don't care for you anymore. The reason kung bakit sometimes they don't respond to your messages, it is because they are busy from other things, no? Like
what I have mentioned before. But you just have to wait, no? Kasi may ganito kasi ang mga parents eh. Kapag hindi nagre-reply yung mga anak, magtatampo na, hindi na raw sila napapansin ng family, hindi na sila mahal, no? At emo-emo na, doon pa sa Facebook nag-emo. Pero alam nyo ba na ang mga bata kasi, no, habang lumalaki yan sila, nagkakaroon talaga sila ng pagdidistance sa atin. So I have a kid who is 23 years old. This kid of mine, my son, is now distancing himself from me. Bakit? Kasi may sarili na siyang mundo eh. At dapat maunawaan ng isang parents yan na darating ang araw ang mga bata, no, kung yung bata pa sila talaga, no, mga let's say 10 years old, didikit-dikit pa yan talaga sa atin. Pero pagdating ng tumungtong na yan ng teenager years nila, may mga sarili na yan silang mga circle of friends, may mga crushes na yan. So, syempre, magkakaroon din yan sila ng mga konti-konting mga pagdidistansya sa atin. Lalo na siguro kapag sila ay mga bachelors na or mga graduate na in college at may mga trabaho na sila. So, mas lalong magdidistansya na yan sa atin. At pag nagkapamilya, lalo na. Pero ganun pa man, hindi ibig sabihin nun, yung mga bata hindi na nagkikare sa atin and they don't love us anymore. We just have to make some space for them. Okay? So, pagka nag-reply sila, mag-reply din kaagad tayo, hindi yung pag nag-reply sila sa atin, sa messages natin, bigla tayo magsasabi, ay, di ko na nga re-replyan din to, hindi nga ako nire-replyan. Hindi ko nga to bibigyan na padadalhan ng pera kasi hindi nga nagre-reply sa akin, hindi nga sila nakakatanda sa akin, or hindi nila ako naaalala, no, etc., etc. So, hindi po yun tama. Okay? And lastly, make the most of your time but don't forget structure. When we say make the most of your time, no? Whatever time you have, no? During the rest time or 1 hour rest or during a night time, yung matutulog ka na, whatever it is, no? Don't forget the structure. What do we mean by structure? Meaning, make a quality time with them. Since malayo kayo ng mga anak mo, nasa abroad kayong mga bata, nasa Pilipinas, at malilimitahan talaga yung communication nyo or yung regular contacts ninyo, regular communication. Pero pag once na nagkaroon kayo ng time together na mag-usap, make sure na mapag-usapan ang lahat ng bagay. Like, kumusta ang studies, o kumusta ang mga love life, kung meron ng mga love life, or kumusta ang pagtatrabaho sa bahay, baka mamaya nakalimutan naman na ang pagtatrabaho sa bahay, or whatever it is, even sa studies nila, kumustahin sila. So, lahat ng bagay sa mga bata, gawin na quality time yung ilalaan natin. So, that is for today. Sana marami kayong natutunan and I'm praying na sa susunod na telecast natin, another segment, pag-uusapan natin, another topic, nandyan pa rin kayo para subaybayan po yung ating programa. Okay? Again, this is your host, Pastora Eva Mista, saying to you goodbye.